Ngayong 2025, pumutok yung manumalyang flood control projects. At isa sa mga issues na tinalakay sa Senate hearing is yung BIR audit investigation sa mga involved contractors, especially yung Discayas companies. In today's Our ATC video po, pag-aaralan natin yung Senate hearing patungkol sa BIR investigation on Discayas para matutunan nating mga taxpayers ano ba yung tamang BIR tax audit at malaman natin yung tamang tax remedies ng taxpayers under audit. Let's start! Nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview ng mga Diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian, sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? Yun, yung mga famous celebrities, famous people, kung sino-sino man yung mga famous na yan, yung mga wealthy individuals na nagpe-flex na kanilang properties and wealth on social media, Facebook, Instagram, especially YouTube. Ang Bureau of Internal Revenue po ay isa sa mga subscribers ninyo and followers ninyo. At kapag nakita nga po yung lifestyle nyo, ganun ka luxurious, at titignan po nila, i-check po nila sa records nila kung nagbabayad ba kayo ng tamang buwis. Kasi kung ganun yung properties nyo, katulad itong Discayas families, meron silang 28 luxurious vehicles, if I'm not mistaken, at kaduda-duda yon sa tingin ng Bureau of Internal Revenue, at ang gagawin ng BIR to check whether or not those individuals flexing their wealth and properties on social media are paying taxes correctly. Okay? So mag-i-issue yung BIR ng Letter of Authority. At ang itsura po ng Letter of Authority, ito po yung itsura ng Letter of Authority natin. Yan po, medyo light green. At ito po yung title niya, Letter of Authority. Meron po siyang number, control number, may date. Nandito po yung Revenue Officer and Group Supervisor assigned in your tax audit investigation of your company. Meron pang nabalitaan dati na couple na sikat sa YouTube. Nagpe-flex na kanilang property, their home, their vehicles, tapos travel kung saan-saan, tapos nalaman na i-audit sila ng Bureau of Internal Revenue. Ang ginawa ng couple na yung famous couple, shut down or dinilit yung kanilang YouTube channel para siguro ma-erase yung evidence nung kanilang mga flexing of their wealth and properties. Pero kahit i-delete nyo yung YouTube channel nyo, meron ng evidence yung BIR, malamang may screen recording yon or may screenshot, pwede rin humingi ng records or information ang BIR from the YouTube company in the other country or the Google, the owner of the YouTube, para i-check yung mga binayaran sa mga YouTubers at i-check nila sa records nila kung nagbabayad ba yung mga YouTubers, celebrity endorsers, ng tamang buwis. So take note, before kayo mag-flex ng wealth nyo or properties nyo, kahit ano man yan, i-check nyo muna kung nakaregister ba kayo sa Bureau of Internal Revenue at nagbabayad ba kayo ng tamang buwis. Otherwise, you will be targeted with the BIR through tax audit investigation. After na makita yung video, Letter of Authority. Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa niyo ba yun para sa Yes, mga Your Diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result? It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued. Yung letter of authority kasi, i-add ko lang, hindi kasi pwede mag-conduct ng audit investigation ang any BIR officials except the Commissioner of Internal Revenue nang walang letter of authority. Ito pa yung letter of authority natin at mapapansin nyo po dito, the bearers hereof, yung RO and Group Supervisor are authorized to examine your books of accounts and other accounting records. So, authorized sila. Hindi pwedeng ibang tao, taga-BIR, hindi porket taga-BIR, mag-audit na sa inyo. Magpapakilala sa inyo yung taga-BIR, tapos i-audit kayo nang walang letter of authority, bawal po yun. Usurpation of authority po yun, wala silang authority, ine-exercise nila, even if taga-BIR sila. Okay? Hindi po sila pwedeng mag-audit sa atin. Hindi po nila pwedeng kunin yung ating books of accounts and other accounting records na wala silang authorization through letter of authority. Okay? Take note that. 20, if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya na, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So, Yun ang masaklap pagdating sa BIR tax audit investigation. Yung letter of authority dito natin, ginagamit ng ibang
corrupt BIR officials, group supervisor, revenue officer, tax examiners para mangikil sa mga taxpayers. Lalong-lalo na yung mga taxpayers na na-experience ko na nagko-consult sa atin, yung mga RWB book owner natin, mga ATC students natin, karaniwan na ino-audit ng BIR ay yung mga may maraming branches. Maraming branches, hardware, yung gumagamit ng mga POS machine na yan, grocery store, madalas i-audit niya ng Bureau of Internal Revenue. Ngayon, kapag binigyan kayo ng letter of authority pa nga lang, authority pa lang nila to conduct audit of your books of accounts and other accounting records. Authority, wala pa kayong babayaran. Kasi ibibigay nyo pa yung inyong mga books of accounts and other accounting records ng company nyo kasi mag-audit pa si tax examiners, si group supervisor and revenue officer na nakapangalan dito sa LOA. Wala pa kayong babayaran. Ang nangyayari sa practice sa real world kasi nga may mga corrupt na BIR officials, revenue officer, group supervisor, tinatanong na kaagad yung taxpayer harap-harapan kapag bigay ng LOA. Pag bigay ng LOA, ganyan, bibigyan ka ng LOA, tatanungin yung taxpayer, magbibigay ka ba o magpapa-open ka ng books? Pag sinabing magbibigay ka, under the table yon. Yun yung sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo na in 2 weeks lang tapos na. Kasi nga nag-under the table yung taxpayer na na-issuean ng letter of authority. Pero kapag sinabi mo nagpa-open na ka ng books, yan, tatagal talaga yun. Tatagal po yun. Kasi hindi naman po agad-agad matatapos ng revenue officer yung kanyang audit. At hindi lang naman isang taxpayer ang ino-audit ng isang revenue officer na nandito sa letter of authority, including the group supervisor. Kaya siya nagiging madali kasi nga nag-under the table yung taxpayer. Nag-under the table yung taxpayer kasi walang alam yung taxpayer. So, pwede kayo mag-aral ng BIR tax audit, mag-research sa internet, sa Google, sa YouTube. Pwede kayo mag-aral nun anytime, anywhere. But, gumawa na kami ng lecture, ng entire course para sa BIR tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment, FDDA. Pag-aaralan po natin yan. Meron, nasa loob na po ng ating RWB book, package na po siya. One-time investment fee only. Kasama na po dito sa ating investment yung ating mga templates po na gagamitin nyo sa pag-comply nyo sa BIR tax audit. Kino-comply kasi yung BIR tax audit, like magkasabit ka ng books of accounts and records, kailangan mo ng transmittal letter, kagaya po neto. Magko-protest ka sa assessment ng BIR kasi hindi ka agree. Kailangan mo ng letter of protest na ipapasa sa Bureau of Internal Revenue. At itong ating RWB book po, hindi nyo ito babasahin kasi very technical yung mga terminologies dito. May mga sample po tayo ng assessment, mga actual na nangyari sa real world na hiniram po natin sa mga ATC students natin. Pag-aaralan po natin siya by watching the exclusive ATC videos on our website. I-explain po natin siya step by step so hindi mo siya pag-aaralan, babasahin. Pag-aaralan po natin siya with exclusive ATC video on our website, step by step. LOA, preliminary assessment, transmittal letter, step by step yan. Maraming videos, more than 20 videos yon. One-time investment fee only, pwede kayo mag-invest sa education nyo para hindi kayo lagay taon-taon. Kaya kasi yung taxpayers laging ino-audit, laging nabibigyan ng LOA, naglalagay kasi, laging naglalagay. Nagbabribe, nag-under the table kasi walang alam pagdating sa BIR tax audit investigation. So, one-time investment only, 9,999 only, pre-delivery tayo within the Philippines. Bakit dito? Ang tagal. We observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Mali po yung magpapadala ng LOA, yung BIR tax examiners, randomly. Wala pong tinatawag na randomly. Kaya ka lang kasi nga nabibigyan ng panibagong LOA kasi nga nag-under the table yung taxpayer. Hindi ka naman bibigyan ng another LOA ng BIR kung hindi ka nag-under the table eh. Hindi ka naman gagatasan kung walang nagagatas sa'yo. Tama po ba? So hanggat may nagagatas sa isang taxpayer, patuloy kang gagatasan. Hanggang magsara na lang yung business mo, yung corrupt na BIR officials, revenue officers, na nilalagyan mo na nagre-receive na under the table mo, sila yung yumayaman, sila yung umaasenso. Tayo mga taxpayers na laging hinihinga ng bribe, tayo yung naghihirap, tayo yung tad-tad ng utang, magsasara na lang yung business natin,
i-issuean ka pa ng letter of authority kahit mag-close ka ng business. Gusto niya lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Inisyon niyo ng LOA. In matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas na yung resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese. Yung sinasabing resulta ng LOA, makikita nyo po yan dito sa Notice of Discrepancy. Pagkatapos kasi mag-audit ng BIR tax examiners, mag-i-issue sila ng tax assessment na tinatawag. Tax audit, tax assessment. After ng tax audit, tax assessment. At ang tax assessment ay magsisimula dito sa Notice of Discrepancy. Dito sa Notice of Discrepancy, kung makikita nyo, mapapansin nyo may third paragraph. In observance of procedural due process pursuant to Section 228 of the National Internal Revenue Code as amended and its implementing rules and regulations, you and your authorized representative are invited to a discussion of discrepancy or DOD at RDO 27, Caloocan City within 5 days from receipt thereof to enable you to present and explain your side on the discrepancies noted by the investigating revenue officer. Kaya nagkakaroon ng tawaran mismo dun sa loob ng opisina ng BIR kasi pumupunta yung taxpayer para dito sa discussion of discrepancy ng Notice of Discrepancy. Hindi namin sinasuggest na pumunta yung taxpayer sa RDO o BIR office para explain yung side niya patungkol dun sa Notice of Discrepancy na audit findings ng investigating revenue officer. Ang sinasuggest namin, wag ka na magpa-file ka ng protest. Ito yung protest natin, may templates po tayo. Kasama po yung mga templates ng protest natin, transmittal letter. Ito po yung mga templates natin, marami po yan. Ibibigay po namin sa inyo to free of charge. Sisend namin sa email nyo once nag-avail ka ng ating RWB book. Yung mga RWB book owners po natin na HEC students na nakapag-avail na, message nyo lang po kami sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, Team ATC, bago na. I-send po namin itong mga templates natin sa inyo. Wala pong bayad, kasama po ito sa package ng RWB book na in-avail nyo sa amin. So, hindi kayo pupunta dito kasi nga nagkakaroon ng tawaran. Nagkakaroon ng bribing dun sa opisina mismo ng Bureau of Internal Revenue. Tapos makikita mo sa opisina, walang CCTV. Walang CCTV yun. Walang CCTV yung opisina na kung saan nagmi-meeting yung taxpayer and the investigating revenue officer and group supervisor. Para siguro walang ebidensya na naglagay yung taxpayer, nag-abot ng pera. Na sinasabi niyong kulang at nagbabayad sila on the site kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa? Ngayon kasi matagal talaga ang tax audit kung hindi ka naglagay. Sabi ko nga kanina, bibigyan ka ng letter of authority, yung mga corrupt na revenue officers, tatanungin ka kaagad, magbibigay ka pa o magpapa-open. Kung hindi ka nagbigay, magpapa-open ka ng books of accounts mo, ibig sabihin na mag-submit ka ng books and records. And under po ng Revenue Memorandum Circular number 82/2022 ng BIR, nandito po yung prescribed period ng audit. Ito po, 180 days para sa RDO, tapos 240 days naman para sa mga large taxpayer cases from the date of the issuance of the letter of authority. Kaya matagal po kasi mayroong prescribed period sa pag-audit ng tax examiners. Tama naman yung matagal. Mas kaduda-duda kung minadali. Katulad ng sabi kanina ni Senator Rapi Tulfo. 2 weeks lang, maximum 1 month. Tapos na kagad. Matatapos yung audit kapag binigyan ka ng this one, termination letter. Ngayon kung nagbayad ka, under the table, 50-50, 50% for the boys, 50% sa government, may resibo. Hindi ka nabigyan ng termination letter, ang ibig sabihin nun, hindi pa tapos yung tax audit mo. Magsisimula siya ng letter of authority, LOA, ibig sabihin may audit ka. Matatapos yung audit mo pag binigyan ka na itong termination letter. So hanggat wala kang termination letter na nare-receive from the BIR para sa tax audit ng company nyo, hindi pa close yung tax audit nyo sa company nyo. Kaya po, tingnan nyo. In view thereof, this case is now considered closed and filed for future reference. So, ito yung proof mo na terminated na yung tax audit ng BIR sa company ninyo. Kung wala ka nito, hindi pa tapos yung audit, pero kung nabayaran mo naman na, nagkasundo kayo na binayaran mo yung tax audit ng BIR at lower amount without bribing, without under the table, pwede kang mag-request ng termination letter at nasa template na po natin yung termination letter request. Ito po, termination letter. Mag-request ka lang po dito, i-address nyo po yan sa regional director nyo, revenue region nyo, having jurisdiction over the place of your business
I-attach nyo lang dito yung proof of payment nyo in final assessment notice or any assessment notice na in-issue sa inyo ng BIR, pati yung proof of payment. At pwede nyo i-cite yung Revenue Memorandum Order Number 6/2023 para mabigyan kayo ng termination letter. Hanggang walang termination letter, open pa yung tax audit sa inyo ng BIR. Most of this time that we're consuming, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you don't gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary for you. Tama naman yung BIR na ang BIR ay may power mag-gather ng evidences from third party. Ang tawag ng TPI, third party information. Kaya yung third party information dito ay primarily from DPWH and other government agency na kakontrata ng Diskaya companies. So madali na lang sa BIR makakuha ng third party information kasi government to government. Kasi ang government naman yung clients ng Diskaya companies, one of the contractors involved in the flood control anomalies dito sa Pilipinas. To prove your point. Yes, Your Honor, that's Which true. you're doing it. Again, babalik ako doon. Ang tagal-tagal nyo Yun nga, yung matagal talaga yung tax audit sa isang taxpayer. Umaabot yan ng years. Pwedeng umabot yan ng years hanggat nagpa-protest yung taxpayer against the BIR tax assessment ng BIR. Administrative level yan, BIR level yan. Preliminary, notice of discrepancy, final assessment notice, final decision on disputed assessment, tapos final decision sa opisina ng Commissioner of Internal Revenue. Matagal talaga yan. Umaabot yan ng years. May protest yung mga taxpayers, valid, umaabot yan ng years. Pero yung tax audit mismo, yung prescribed tax audit na mag-conduct ng tax audit yung tax examiners ay 180 days for RDO cases and 240 days para sa mga large taxpayer cases. Ngayon, karaniwan nag-i-exceed dun sa 180 days, lumalagpas na, and 240 days. Pwede kayong mag-complaint. Pwede kayong mag-file ng complaint sa opisina ng Commissioner of Internal Revenue at pwede nyo sabihin na ipatanggal na yung revenue officer and group supervisor dun sa audit ng company ninyo kasi lumabag na sila doon sa prescribed period na 180 days and 240 days. Ayan, malinaw naman, no? Non-observance on the aforesaid timeline is gross neglect of duty which is a grave offense. Subject to appropriate administrative sanction pursuant to Revenue Memorandum Order Number 53/2010. Yung gross neglect of duty dito na grave offense, first offense nun, dismissal. Pwede ma-dismiss yung revenue officer and group supervisor na nag-audit sa inyo na nag-exceed dun sa kanilang prescribed period na 180 days and 240 days rule. 180 days for RDO cases kung RDO nag-audit sa inyo and 240 days naman kung under ka ng jurisdiction ng large taxpayer natin. Yun ang remedy ng taxpayer para hindi ka nahintay na nagpaparamdaman kayo kung sino ang bibigay. Yung taxpayer ba kakausap sa tax examiner para maglagay, para mapababa yung tax assessment? O yung tax examiner mag-a-approach sa taxpayer para maglagay yung taxpayer, mapababa yung tax assessment? Naghihintayan kayo eh. Pero nga hindi namin nire-recommend na mag-under the table kayo, mag-bribe sa tax examiners kasi nga, once na nag-under the table kayo, nagatasan na kayo, asahan nyo yan, bibigyan kayo ulit ng panibagong letter of authority for different taxable year. And they will ask bribe for higher amount, higher than the previous one na binigay ninyo. Kung nagbigay kayo dati ng 200,000, maybe this time 300,000, next time 400, next time 500, palaki ng palaki yan. Hanggat merong nagagatas sa inyong taxpayer na naglalagay o nagbabribe sa BIR tax examiners. Kaya mag-aral kayo para malaman nyo paano mag-comply sa BIR tax audit investigation. mag-audit sa mga tulad ng mga diskaya, pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyong harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation. Yung paglalabas kasi ng LOA, hindi siya random eh. Dapat po yan under po ng Revenue Memorandum Order Number 6/2023, dated December 1, 2022, updated guidelines and procedures ng BIR for audit program. Sabi dito sa section number 4. Section number 4, Policies and Procedures, letter A, issuance of ELA/TBN, number 1. Only tax returns of taxpayers registered within their jurisdiction, except for tax returns related to one-time transaction or on it, and those that match the selection criteria based on taxpayers' non-compliance risk, are subjected for issuance of ELA. So, hindi kayo pwedeng i-audit ng randomly. Dapat in-audit kayo dahil na-meet nyo yung selection criteria for non-compliance risk.
Ito yung selection criteria, oh. Ayan, oh. Ayan yung mga selection criteria natin. Kaya pag na-issuean kayo ng LOA, katulad nito, na-issuean kayo ng letter of authority, pwede nyo questionin sa opisina ng regional director, kasi regional director yung nag-issue nito, pwede nyo questionin sa kanila na ano yung selection criteria na na-meet natin under Revenue Memorandum Order Number 6/2023 para bigyan kayo ng LOA pursuant to the provisions of the Section 4 Policies and Procedures ng the same law, RMO 6/2023. Para hindi kayo nakaka-receive ng LOA randomly. Okay? Dapat naka-receive kayo ng LOA kasi meron kayo na-meet na selection criteria for non-compliance risk. Ayun po, malinaw. Only tax returns of taxpayers registered within their jurisdiction and at those that match the selection criteria based on taxpayers' non-compliance risks are subjected for issuance of ELA. So, pwede nyo questionin yun sa opisina ng regional director. Sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo. Ayun. Yes. Mismo na si Senator Rapi Tulfo ang nagsasabi na marami siyang kakilala na nagsusumbong sa kanya na pinipirahan nga ng mga BIR corrupt tax examiners yung ibang taxpayers na naglalagay. Actually, kasi fault din yan ng taxpayers eh. Na patuloy kasi naglalagay yung taxpayers. Hindi naman i-audit ng BIR tax examiners yung same taxpayer kung hindi naglalagay yung same taxpayer. So yung same taxpayer, kung gusto niya matigil yung pag-audit sa kanya, kailangan mo mag-comply. Magko-comply kayo in accordance with our law. Example, magpapasa kayo ng books of accounts and records, hindi kayo maglalagay, hindi kayo mag-under the table. Pag nagpasa kayo ng books of accounts and other accounting records, nag-comply kayo, kailangan mo ng transmittal letter. Iting transmittal letter natin, naka-address na to sa RO, i-edit nyo na lang. Ito yung katunayan na nakapag-comply kayo sa submission ng books and records. After nyo makapagpasa ng books and records, yan, tatahimik na kayo. Wala nang ibang sasabihin. Kasi after natin magpasa ng books and records, mag-audit na si tax examiners. After niya mag-audit, magbibigay siya ng notice of discrepancy. Ito. And malamang merong audit findings, kadalasan bloated, pero sabi ko nga, kung bloated, kung educated na kayo, even the bloated tax assessment, kayang-kaya nyong i-protest. At ang suggestion nga natin dito, recommendation, huwag kang pupunta sa discussion of discrepancy na tinatawag. Ayan. Kasi mag-uusap lang kayo doon kung magkano yung tawaran, parang magiging palengke. Check nyo kapag nandun kayo sa opisina ng BIR, just in case pumunta kayo, nag-meeting kayo, check nyo kung may CCTV. Kung wala CCTV, alam nyo na. Kasi hindi pwedeng makita ng CCTV yung abutan ng pera. Yung under the table, actually, over the table yun. Abutan ng mga pera na bundle-bundle. Merong isang taxpayer na tinulungan ko, nag-consult sa akin. Nangutang pa yung taxpayer para pambayad doon sa bribe. 800,000 pesos. Nangutang siya pambayad sa bribe kasi tinatakot siya, hinaharas siya ng tax examiner kasi nag-close na siya ng business. Gusto niya mapadali yung proseso ng pag-closing niya ng business. Inisyuhan siya ng LOA, pag nag-close ka ng business, isyuhan ka ng LOA para makapag-close na siya properly ng business sa Bureau of Internal Revenue. Gusto niya mapadali, nag-bribe siya 800,000. Pero ang balita ko ngayon, bumalik sa akin, more than 1 year na, nung nangyari yun, hindi pa raw close yung business nila, pero nakapaglagay na sila ng 800,000 pesos. Under the table. Nangutang siya pang under the table para ma-close yung business niya immediately, pero hindi naman daw na-close immediately. Hanggang ngayon, pending pa rin. Sa LOA na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit nagtatawaran kayo? Yun. Possible din yun na kahit kaya matagal yung tax audit, wala pang tax assessment na binibigay yung examiner, nagtatawaran pa. Yung iba kasing taxpayer, nangyayari, pinapatawag sa opisina ng revenue officer o group supervisor, tapos pinapakita yung computation sheet nila. Yung nakalista lang yung mga nakalista lang doon yung audit findings ng examiner, pati yung total tax assessment ng tax examiner dun sa taxpayer, pinapakita lang. Body language nila yon para sabihin sa'yo na makipagtawaran ka sa kanila. Mali po yun kasi hindi po provided by our law yung papapuntahin yung taxpayer sa opisina ng revenue officer para ipakita yung computation sheet. Mali po yun. Maglalabas po dapat ng notice of discrepancy ito. Pirmado po ito ng Revenue District Officer o RDO, not Revenue Officer, not Group Supervisor, but Revenue District Officer.
ito po dapat yung marireceive nyo, notice of discrepancy and title, hindi yung computation sheet na pinapakita sa inyo. Pag pinakita yung computation sheet, alam na yun. They are asking under the table or bribe, makipag-negotiate kayo sa kanila para mapababa daw. O makikipagtawaran. Nor the status of No, this ang ongoing gusto ko next time, investigation. lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo na agad yung resulta. Huwag na patagalin pa. Possible naman yun na ma-issuean ka agad ng tax assessment kasi kukunti lang naman yung records. Kasi yung third-party information na kukuha na ng BIR is yung DPWH, other government clients, ng involved contractors. Yun yung third-party information nila, ibabangga nila dun sa nireport na tax returns ng taxpayer, contractor, sa kanilang VAT returns, and income tax return. And kung gusto nyo nga matuto kung paano mag-handle ng sarili nyong BIR tax audit investigation, especially meron kayong existing letter of authority, this is the best RWB book investment para sa inyo. Makapal po yan. Kasama na po dito yung mga BIR administrative issuances involved sa pag-aaral ng ating BIR tax audit, including the Supreme Court decision, CTA decisions, mga actual BIR tax audit cases na pinahiram ng ating mga ATC students na pag-aaralan po natin step by step dito. So, meron tayong mga ATC videos na pag-aaralan, step by step, hindi nyo ito babasahin, kasi explain natin siya on our tutorial videos exclusively on our website, atcbebe.com. Kasama na rin po dito yung templates natin na isasend po namin sa email ninyo. Edit lang po ito, na-edit po yan. At meron po tayong support on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, Team ATC. Follow nyo na rin po kami for future tax updates. Kung meron kayong existing LOA, kung meron kayong existing cases, pwede nyo pong itanong sa amin. Meron po yung support, wala na pong bayad yon. Once nag-avail kayo ng ating RWB book po. And the investment fee is 9,999 only. You may visit our website, atcbebe.com, to learn more and order your RWB book online. Free delivery po tayo within the Philippines. Maraming salamat po at kagaya po lagi namin ang sinasabi, wag kayong maglalagay under the table kasi i-audit kayo ulit. It's about time na ayusin niyo yung tax compliance niyo as taxpayer. Pag-aralan niyo yung tax compliance ng inyong business para hindi kayo laging kinakabahan kapag may pupuntang BIR officers, tax examiners, kung sino namang taga-BIR dyan sa inyong business establishment. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Jording Bumagat, your RWB teacher, na lagi pa nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Please follow us and subscribe for future tax update po. Bye-bye! Thank you!